Sa baryo kung saan walang kuryente at tila ibang mundo, may mga tradisyon at pamahiin na nagtatago ng madilim na lihim. Sa kwentong ito, isang batang si Ruel ang makakatuklas ng nakakakilabot na ritual ng kanyang pamilya tuwing Pasko. Isang gabi, makikita niya ang kanyang mga magulang na nagsasagawa ng kakaibang seremonya sa gitna ng gubat, kasama ang mga matatandang kapitbahay. Ano kaya ang papel ni Ruel sa kultong ito? At paano niya haharapin ang takot na baka siya ang susunod na maging leader ng kanilang grupo? Ang pangalan ko ay Ruel. Bata pa ako nang mangyari ito, pero naaalala ko pa rin ang lahat ng detalye. Para bang nakatatak na sa utak ko ang mga nangyari. Sa tuwing Pasko ay umuuwi kami sa baryo ng tatay ko. Hindi ko na lang babanggitin kung saan dahil alam kong makakarating ito sa kanila. Liblib yung baryo na yon. Pagdating mo pa lang, ramdam mo na yung katahimikan na parang may nakikinig sa bawat galaw mo. Walang kuryente, walang signal, walang kahit anong modernong teknolohiya. Parang ibang mundo talaga. Sabi ni Papa, mas gusto raw ng mga tao doon na manirahan sa ganong paraan. Marami raw kasi silang tradisyon at pamahiin na ayaw nilang mawala. Dahil bata pa ako noon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Papa. Basta ang alam ko lang ay excited ako dahil maraming kaganapan sa baryo nila tuwing Pasko. Pero habang tumatagal kami doon ay may nararamdaman akong kakaiba. Parang may mali sa mga tao doon, lalo na sa mga matatanda. May isang gabi na hindi ako makatulog. Lumabas ako ng bahay at nakita ko yung kapitbahay namin na si Aling Juana. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran nila. Nakatingala sa buwan at may binubulong. Tapos bigla siyang lumuhod at nagdasal. Ilang minuto siyang ganon, tapos tumayo na siya at pumasok sa bahay nila. Naisip ko na baka isa lang yon sa mga tradisyon nila. Pero natakot pa rin ako. Kinabukasan, tinanong ko si Mama kung ano yung ginagawa ni Aling Juana. Pero hindi ako sinagot ni Mama. Ang sabi lang niya, wag daw akong makikialam sa ginagawa ng iba. Nagtaka ako kasi hindi naman ganoon si Mama sa amin. Palagi siyang may paliwanag sa mga tanong namin. Isang gabi, hindi ko na naman makuha ng antok ko. Naisip kong lumabas ulit ng bahay, pero bago pa ako makalabas ay narinig ko yung mga yabag sa kusina. Dahan-dahan akong lumapit doon at nakita ko si Mama na may ginagawa. Nasa sahig siya at may dinudugtong-dugtong na mga straw. Nung makita ko yung ginagawa niya, halos mapasigaw ako. Gumagawa siya ng straw doll at parang may mahalagang papel ito sa ginagawa nilang ritual. Hindi ko lang alam kung ano. Nung makita ko yon, ay bumalik ako sa kwarto. Hindi ko na pinanood si Mama. Natakot ako kasi ano bang gagawin niya sa straw doll na yon. Nung Noche Buena ay may konting handa sina Mama at Papa. Sabi nila yun lang daw ang nakayanan nila. Pero masaya pa rin kami. May konting pansit, tinapay at soft drinks. Nung maubos namin yung soft drinks ay nagyaya ng matulog si Mama. Sabi niya pagod daw sila ni Papa. Pero bago pa kami makapasok sa kwarto ay may kumatok sa pinto. Si Aling Juana, pinatawag daw niya yung mga matatanda. May pulong daw sila sa gubat. Nagkatinginan kami ng mga kapatid ko. Pero wala kaming magawa kundi ang sundin yung mga matatanda. Naiwan kami sa bahay habang sina Mama at Papa ay nagpunta sa gubat. Hindi ako mapakali, kaya naisipan kong sundan sila. Sabi ko sa mga kapatid ko, ay babalik din ako agad. Naglakad ako papunta sa gubat. Hindi naman kalayuan yung gubat sa bahay namin. Kaya kahit bata ako noon ay hindi ako natakot na magpunta doon. Pagdating ko sa gubat ay wala akong makita. Tahimik lang yung paligid. Nagtaka ako kung nasaan yung mga tao. Kaya naglakad pa ako. Hanggang sa makarinig ako ng mga boses, sinundan ko yung mga boses na yon. Hanggang sa makarating ako sa isang clearing. Nagtago ako sa mga puno at sinilip yung mga tao.
Doon ko nakita sina mama at papa. Nakatayo sila sa paligid ng isang malaking apoy. May mga hawak silang mga hayop na buhay pa. May mga manok, pato at kambing. Nung oras na yon, ay gusto ko nang lumapit sa kanila at yayain silang umuwi. Pero hindi ko magawa. Nakatayo lang ako doon at pinapanood sila. Isa-isa nilang pinugutan ng ulo yung mga hayop na hawak nila. Tapos binuhos nila yung dugo sa apoy. Sumayaw sila sa paligid ng apoy at nagsisigaw ng mga salitang hindi ko maintindihan, para bang may tinatawag silang kung anong puwersa mula sa dilim. Yung mga boses nila ay naghalo-halo na sa tenga ko. Halos hindi na ako makahinga sa takot. Gusto kong tumakbo at umalis na doon. Pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa mga paa ko. Ano ba yung ginagawa nila? Bakit may ganoong ritual sila? At bakit hindi ko alam yon? Nung oras na yon ay naisip ko na baka mga kulto sila. Baka sumasamba sila sa kung sino mang demonyo. Nung mga oras na yon ay hindi ko na sila nakitang mga magulang ko. Para silang mga ibang tao sa paningin ko. Sino ba yung mga taong ito? At ano ba yung ginagawa nila? Napaatras ako pero natapakan ko yung isang sanga. Nabasag yung katahimikan at napatigil sila sa ginagawa nila. Nagtinginan sila sa paligid, kaya tumakbo na ako. Pero bago pa ako makatakbo, ay may mga kamay na humawak sa akin. Pilit kong pinigilan yung mga kamay na yon, pero malakas sila. Dinala nila ako sa gitna ng clearing. Nung makita ako ni Mama, ay lumapit siya sa akin at niyakap ako. Pero hindi ako kumalma. Sabi ko, umuwi na kami at tigilan na nila yung ginagawa nila. Tumawa lang si Mama. Tapos nagsalita si Aling Juana. Sabi niya, hindi ko raw dapat malaman ang ginagawa nila. Pero dahil nandoon na ako, ay kailangan ko raw malaman ang lahat. Sabi niya, ako raw ang susunod na magiging leader ng grupo nila. Yun daw ang propesiya, parang biglang bumagsak ang langit sa akin nung marinig ko yon. Paano kung totoo nga? Pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa mga magulang ko. Parang hindi ko na sila kilala. Natakot ako sa kanila pero natakot din ako sa sarili ko. Ano ba talaga yung papel ko sa lahat ng ito? Nung magising ako, ay nasa kama na ako. Akala ko panaginip lang ang lahat, pero alam kong hindi. Totoo ang lahat ng yon. Pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa mga magulang ko. Natakot ako sa kanila. Kaya nagkunwari ako na wala akong nalalaman. Pero paulit-ulit na bumabalik sa utak ko yung ritual na ginawa nila. Nahirapan akong bumalik sa normal na buhay. Pero wala akong magawa kundi ang magkunwari na ayos lang ako. Natakot ako sa susunod na Pasko. Ano ba ang kapalaran na naghihintay sa akin? Baka pagbalik ko, hindi na ako makaalis. Baka tuluyan na akong maging isa sa kanila. Talaga bang ako ang susunod na magiging leader ng grupo nila? At ano ba ang ginagawa ng grupong yon? Maraming tanong ang bumabagabag sa akin. Pero wala akong lakas ng loob na itanong ang mga yon sa mga magulang ko. Nagkunwari akong masaya, pero sa loob ko ay puno ako ng takot sa kinabukasan ko. Paano kung maging katulad din ako nila? Paano kung pati mga anak ko ay madamay sa kulto nila? Paano kung tuluyan ng mabura ang linya sa pagitan ng tao at halimaw? Sa kwentong ito, natutunan ni Ruel na hindi lahat ng tradisyon ay dapat pagtiwalaan, lalo na kung madilim ang lihim na dala nito. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino sa dilim.